Makalipas ang kalahating oras, iniabot ng saleswoman ang isang papel at ang panulat kay Shen Yuan. Mr. Shen, lahat ng diskwento ay naibawas na. Ang kabuuang halaga ay 2.98 milyon. Narito ang kontrata, pakilagdaan na lang. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Shen Yuan ang panulat at agad na pumirma. Samantala, si Menglu at si Chen Chen ay hindi makapaniwala. Naisip ni Menglu na, basta-basta na lang niyang binili ang bahay na halos 3 milyon yuan. Ang mas nakakagulat, pangalan lang ni Chen na ang isinulat niya. Kailan kaya darating ang ganitong napakataas na yaman sa akin? Pagkatapos ng bayaran, nag-vibrate ang telepono ni Shen Yuan, isang notification mula sa bangko. Ang iyong construction bank card, huling 4 na numero, 0098, ay nakatanggap ng 14.9 milyon yuan sa 11:40 AM, May 22. Kasalukuyang balanse, 15,330,000 yuan. Napangiti si Shen Yuan at naisip niya, lumampas na sa 15 milyon ang pera ko sa aking account. Kahit noong kasagsagan ng yaman ni Old Shen, hindi niya naabot ang ganitong halaga. Ang sistema talaga, sobrang lupit. Kung hindi dahil kay Chen na at sa quest na ito, hindi ako magiging biglang mayaman ng ganito. Mukhang ang pagpapalawak ng harem ko ang tamang paraan para umasenso. Maya-maya, lumabas pa ang isa pang notification mula sa system. Ang pangalawang mission ay ibinabahagi na. Sabay natapos na ang pagproseso ng gantimpala kaya lumabas na ang kanyang gantimpala. Binabati kita, host, nakakuha ka ng isang Green City Bamboo Lake Villa. Pakikuha ito sa opisina ng real estate bukas ng alas 9 ng umaga. Nagulat at na-excite si Shen Yuan. Isang napakagandang at pangmayamang villa. At isa pa ito sa pinakamagagarang tirahan sa lungsod. Ang galing naman nito. Samantala, ang saleswoman ay nakatingin kay Shen Yuan na parang isang Diyos ng kayamanan. Sa panahong bumabagsak ang real estate market, itong si Mr. Shen ay kayang bumili ng bahay ng buo ang bayad at ibigay lang sa isang babae. Hindi pa sila kasal, baka nga hindi pa sila opisyal na magkasintahan. Kailangan ko itong lapitan. Bahagyang inayos ng saleswoman ang kanyang salamin bago nagsalita. Mr. Shen, tapos na po ang kontrata. Makikipag-ugnayan na lang po ako kay Miss Chen para sa iba pang proseso. Sa tingin ko po, mas mabuting mag-add tayo ng isa't isa sa WeChat para kung may kailangan kayo, madali ninyo akong makontak. Walang alinlangan, kinuha ni Shen Yuan ang kanyang telepono. Sige, scan mo na lang ang aking code. Nakita ito ni Menglo at agad siyang nainis. Saan ba nanggaling ang babaeng to? Ang lakas ng loob niyang lumapit para agawin ang cake ko. Agad siyang tumayo at ngumiti ng matamis. Shen Yuan, plano ko ring bumili ng maliit na apartment sa hinaharap. Kailangan ko ng isang taong may karanasan sa pagbili ng bahay tulad mo para tumulong sa akin. At syempre, kung gusto mong mag-training sa gym ko, anytime. Kasabay nito, iniabot niya ang kanyang phone kay Shen Yuan, kumikindat at umaarte ng kaakit-akit. Ngumiti lang si Shen Yuan. At sinabi dito na, walang problema. Tumayo si Shen Yuan at hinaplos ang ulo ni Chen na habang nakangiti. Shen na, may kailangan pa akong gawin ngayong hapon kaya hindi na ako makakasama sa inyo. Mabuti na rin na hayaan ko kayong tatlo na magbonding ng kayo-kayo lang. Pwede kayong kumain sa labas o pumunta sa kafe. Nasa inyo na yun kung ano gusto nyong gawin. Ngumiti si Chen na at tumanggo. Sige, mag-iingat ka. Si Menglu naman ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ha, aalis na lang siya agad ng ganun. Ni hindi man lang kami magkasamang kakain. Sa lahat ng kaya kong ialok, hindi yun makatuwiran. Habang lumalayo si Shen Yuan, lumingon si Chen na sa dalawa niyang kaibigan at masayang nagtanong. Menglu, Chen, fair na para maghanap ng lugar para kumain, tapos dadalahin ko kayo sa kafe pagkatapos. Masiglang sumagot si Chen, at sinabi nito na, dapat ikaw ang taya. Isa ka ng milyonarya ngayon, may bahay ka ng 3 milyon. Naiinggit kami ni Chen. Natawa si Menglo at sumang-ayon. Tama,
Dapat grand celebration to. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Shen Yuan sa paaralan. Sa isang cafeteria sa universidad, bitbit ni Shen Yuan ang isang tray ng pagkain at naghahanap ng upuan nang mapansin niya ang isang pamilyar na figure sa malayo. Si Professor Lee. Napansin niyang mag-isa lang ito, samantalang ang ibang babaeng estudyante sa paligid ay patagang sinusulyapan siya at nagbubulungan. Kinuha ni Professor Lee ang kanyang telepono at mahinahong sinagot ang tawag. Naiintindihan ko po. Ihahanda ko na ang mga dokumento, baka matapos ko ang report bukas. Siyempre, inalam ko na ito. Sa ngayon, ang University of Science and Technology, ang Agricultural University, at pati na rin ang Business School ay may ganitong uri ng base. Sabay bigla na lang siyang nagulat dahil sinabi sa kanya ng kausap niya na bukas na yun ng gabi. Ngunit mahinahon lang sinabi ni Professor Lee dito na hindi siya available bukas ng gabi, sabay naglakad na si Shen Yuan palapit kay Professor Lee. Agad naman siyang napansin nito habang kausap pa rin niya si Secretary Lu. Sinabi ni Professor Lee dito na humihingi siya ng pasensya. Pero may kailangan talaga siyang gawin sa mga oras na ito. Sabay sumagot na lang siya ng oo sa mga sinabi pa ng kanyang kausap at nagpaalam na rin. Samantala, nang makarating na si Shen Yuan, agad siyang umupo sa harapan ni Professor Lee at nagtanong ng may interes. Ano pong nangyari, Professor Lee? Tahimik na sumagot ang babae. Ang paaralan ay magtatayo ng isang student entrepreneurship base, at isa ako sa mga namamahala nito. Kausap ko lang ang isang contact tungkol dito. Napakunot ang noo ni Shen Yuan. At napatanong, entrepreneurship base. Naging masigla ang ekspresyon ni Professor Lee habang ipinaliwanag. Plano ng paaralan na suportahan ang mga estudyanteng may mga ideya sa negosyo. Bibigyan sila ng investment, lokasyon, at entrepreneurial guidance. Pero may isang problema, kulang ang investment fund. Kailangan naming makipag-ugnayan sa mga kumpanya sa labas ng paaralan para makakuha ng suporta. Napansin ni Shen Yuan ang isang magandang pagkakataon at nagtanong, ano ang maaaring i-alok ng ating paaralan sa mga kumpanya kapalit ng kanilang investment? Sumagot si Professor Lee, ang tanging maibibigay ng paaralan ay talento. Kada taon, maaari naming ipadala ang mga pinakamahusay na nagtapos upang magtrabaho sa kumpanya. Mahinahong na nagsalita si Shen Yuan. Walang gaanong advantage ang ating paaralan sa aspetong ito. Paano may kukumpara ang ating mga estudyante sa mga talento mula sa mga nangungunang universidad? Napabuntong hininga si Professor Lee, halatang pagod at nahihirapan. Tama ka, kung hindi makukuha ng kumpanya ang gusto nila, syempre hindi sila mag-i-invest. Naalala niya bigla ang isang hindi kanais nais na insidente, dahilan upang mamula ang kanyang mukha. Maging ako, isang guro sa universidad, ay tinawagan pa ni Secretary Lo para sa inuman kasama ang mga matandang boss ng kumpanya. Ang iniisip ko pa lang ay nakakahiya na. Pinagmasdan ni Shen Yuan si Professor Lee, at napasabi sa kanyang isip, kahit mayroon akong 10 milyon para sa investment, hindi ko lang ito basta-basta maibibigay. Kailangan kong isipin kung paano ako kikita. Kung ang tagumpay ng mga estudyanteng magtatayo ng negosyo ay kailangang umabot sa 33% para maging profitable, baka ni 20% ay hindi maabot. Sa huli, nagsalita siya, sa totoo lang, narinig ko na rin ito dati. Inisip ni Professor Lee na gusto niyang magsimula ng negosyo kaya tinanong siya, interesado ka ba? Si Shen Yuan, na sa totoo lang ay isang investor boss, ay kumilos na parang seryosong negosyante. Kaunti lang, hindi gaanong interesado. Ngumiti si Professor Lee at sinabi, mabuti na rin na may ideya ka tungkol dito, pero wala pang tiyak na proyekto kaya medyo mahirap ito sa ngayon. Biglang lumabas ang madaming notification mula sa system. Ang perpektong buhay ay hindi lang tungkol sa pag-iipon ng kayamanan, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng sapat na prestihiyo upang magkaroon ng epekto sa lipunan. Dahil ang host ay isang estudyante sa universidad, kailangang magsimula ang kanyang impluwensya mula sa loob ng paaralan.
Misyon, kumita ng prestihiyo sa pamamagitan ng pamumuhunan sa isang proyekto sa campus. Gantimpala sa misyon, tuwing makakakuha ng 500 prestige points, magkakaroon ng isang pagkakataong lumahok sa lottery, kung saan may tsansang makakuha ng mga espesyal na katangian. Paalala, ang prestige ay kumakatawan sa paghanga ng publiko, kung gaano kataas ang paggalang at pagkilala ng iba sa host. Para sa misyong ito, tanging ang mga guro at estudyante ng unibersidad ang bibilangan. Napaisip si Shen Yuan, kahit ito lang ay makakapag-trigger ng misyon. Ayos lang kung ganon. Ang pondo para sa investment ay galing naman sa aking perfect life system. Kung hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa kita at ang tanging kailangan ko lang gawin ay makakuha ng prestihiyo, kung ganon, ang entrepreneurship base na ito ang perpektong oportunidad. Dagdag pa, matutulungan ko rin ang tagapayo sa unibersidad na masolusyonan ang isang kagyat na problema. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Sandali, ako ang magiging investor. Ibig sabihin, ako ang magpapasya kung sino ang bibigyan ko ng puhunan at kung magkano. Hindi ba't pwede kung i-invest ito sa mga magagandang senior at junior sisters na magtatayo ng negosyo? Reputation points plus favorability. Wala na, panalo na to. Masigasig niyang tinanong, Professor, kung may isang tao o kumpanya na gustong mag-invest, sino ang pipili kung aling estudyante ang tatanggap ng investment? Ang paaralan ba o ang investor? Sa isip niya, dapat ako ang may final na desisyon dito. Hindi ko hahayaang basta na lang kunin ng school ang perang i-invest ko. Tapat na sumagot si Professor Lee. Sa teorya, ang paaralan ang magpapasya, pero dahil wala pang gustong mag-invest, maaaring pag-usapan ito. Bakit mo biglaang natanong ito? Diretso sa punto ang sagot ni Shen Yuan. Gusto kong mag-invest, pero may kondisyon ako mismo ang dapat mag-evaluate ng mga estudyanteng bibigyan ng puhunan. Nagulat at hindi naniwala si Professor Lee, iniisip na nagbibiro lang siya. Shen Yuan, huwag kang magbiro. Hindi ba't nalugi na ang pamilya mo? Di ba nga, nag-apply ka pa ng financial aid? Hindi na siya nagsalita, sa halip ay ipinakita niya ang kanyang telepono kay Professor Lee. Professor, bilangin mo kung ilang zero meron to sa aking account balance. Sa isip niya, wala nang dahilan para maging humble pa. Mas mabuti nang makita niya ito para makuha ko agad ang reputation points. Nanlaki ang mga mata ni Professor Lee habang binibilang ang mga numero sa kanyang phone. 1, 2, 3, 9. Higit 15 milyon. Napahiyaw siya, Shen Yuan. Paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera? Gumawa si Shen Yuan ng palusot. Noong maayos pa ang negosyo ng pamilya ko, nag-invest ako sa Bitcoin at foreign exchange trading. Ito lahat ang kinita ko. Pinunasan ni Professor Lee ang butil ng pawis sa kanyang pisngi. Hindi ako makapaniwala, isa kong estudyante, isang multimillionaire. Tahimik na pinagmasdan ni Shen Yuan ang dalaga, tapos ay ngumiti. Sabay sinabi niya dito na, Professor, o baka hindi mo pa alam. Bago pa man niya matapos ang sasabihin, biglang napabulala si Professor Lee, ano? Biglang tumayo si Shen Yuan, itinuro ang malayo, at ngumiti ng may kumpiyansa. Sumama ka sa akin, Professor. Maglalakbay tayo sa buong mundo. Sisiguraduhin kung hindi ka na muling mag-aalala sa pagkain at inumin. Gagawin kong maganda ang iyong buhay. Sa kanyang imahinasyon, kitang-kita niya ang masayang eksena nilang dalawa sa iba't ibang bansa, nag-e-enjoy sa buhay ng walang iniisip na problema. Namula ang mukha ni Professor Lee, bahagyang hinaplos ang kanyang buhok, at namumula. Sinabi niya kay Shen Yuan na, huwag kang magsalita ng ganyan. Sigurado ka bang gusto mong mamuhunan sa proyektong ito? Sa pagkakaalam ko, bihirang kumita ang mga entrepreneurship base sa unibersidad. Ipinapayo ko na pag-isipan mong mabuti ito, hindi ito maliit na halaga ng pera. Sinabi ni Shen Yuan ng seryoso, dapat mo itong pag-isipang mabuti. Hindi ito maliit na halaga ng pera. Ngumiti siya at nagpatuloy, pero huwag kang mag-alala. May sarili akong plano para rito.
Ang mahalaga ay gusto kong makatulong sa pag-unlad ng paaralan. Napatingin si Professor Lee sa kanya, napansin ang kanyang seryosong ekspresyon. Bigla niyang naisip ang iba't ibang senaryo sa kanyang isipan, ngunit mabilis niyang niyugyug ang kanyang ulo upang iwaksi ang mga ito. Ano bang iniisip ko? Estudyante ko si Shen Yuan. Namula siya at agad na tumayo. Pagbalik ko, kakausapin ko si Secretary Lu tungkol dito. Mauna na ako. Kumain ka ng mabuti, pag-usapan natin ito mamaya. Habang papalayo si Professor Lee, sumigaw si Shen Yuan, "Hey, Professor! Isipin mo rin dapat ang pagkain at pananamit mo." Makikita sa ulo ni Professor Lee ang kanyang favorability na 67. Sumapit ang alas 4 ng hapon. Nagpadala ng larawan si Chen na kay Shen Yuan at nag-text. "Ito ang kape na ako mismo ang gumawa. Kung may oras ka, pumunta ka at tikman mo." Mabilis namang sumagot si Shen Yuan. "Sa itsura pa lang, alam ko nang hindi ikaw ang gumawa niyan." "Haha, pupunta ako, pero maghanda ka ng training." Pinagmasdan niya ang pangalawang larawan at hinimas ang kanyang baba. Hindi man maayos ang kape, pero ang paraan ng pananamit niya, sobrang sexy. Sa parehong oras, lumitaw si Kong Xiaoyi, kaklase ni Shen Yuan mula sa International Trade Department. Si Shen Yuan, hindi na siya isang mayamang second generation. Isang pulubi na lang siya ngayon, bulong ng isang kaklase. Baka nga nagtatrabaho na lang siya para makabayad ng tuition. Isa pang babae ang nagsabi, "Pero bakit mo pa rin siya naaalala araw-araw, Yuping? Kung gusto mong makipag-date, bakit hindi na lang kay Huang Haibao?" Napangiwi si Yuping. "Huwag mo nang banggitin yan. Ilang beses ko na siyang tinanggihan, pero patuloy pa rin siyang makulit." Tumawa ang kanyang kaibigan. "At least kung si Huang Haibao ang yayaya, makakakain tayo ng libre. Pero kung si Shen Yuan, tayo pa ang gagastos." Sa sandaling iyon, binulungan sila ng isang maikling buhok na babae. "Shi, hinaan nyo. Tingnan nyo sa likod, parating si Shen Yuan." Napatingin ang mahaba ang buhok na babae at nakitang papalapit si Shen Yuan. "Ano ang sabi ko? Tingnan nyo, nagtatrabaho talaga siya. Alas 3 na, tamang oras para maghanda sa isang restaurant." Ngumiti ang maikling buhok na babae. "Gusto nyo bang alamin kung saang restaurant siya nagtatrabaho? Kung ayaw nyo, ako ang magtatanong." Hindi mapakali si Yuping. "Huwag naman, magkakaibigan pa rin tayo. Hindi natin kailangang gawin to." Ngunit naglakad ang mahaba ang buhok na babae papalapit kay Shen Yuan, naglagay ng kamay sa kanyang baywang, at pababaing nagsabi, "Shen Yuan, hindi nakikita kamakailan. Abala ka ba sa part-time job mo? Saan ka nagtatrabaho? Baka gusto naming dumaan." Napatingin si Shen Yuan sa kanya na parang isang hanggal. Ano bang pinagsasabi nito? Pero dahil kay Huang Haibao, hindi ko na lang siya papatulan. Pero syempre, kailangan kong asarin sila. Ngumiti siya at sinabing, "Tama ka. Nagtatrabaho ako sa isang kafe. Kung gusto niyong pumunta, tara. Ililibre ko kayo ng kape." Sa kafe malapit sa paaralan. Mabilis nilang narating ang kafe ni Chen Na. Sa loob, masayang nag-uusap si Chen Na at Li Menglu. Napatingin ang mahaba ang buhok na babae at napanganga. Ano to? Ang taas ng katawan niya, perpekto ang hugis ng kanyang buhok, at suot niya ay short skirt. Meron bang babaeng may legs na parang sa isang comic character? Hindi ito makatarungan. Namula ang mukha ni Yuping. Ang dalawang ate na ito, sobrang ganda at parang ang lakas ng dating nila. Ang maikling buhok na babae naman ay natulala. Grabe, may ganoon palang katawan. Malaki ang dibdib, makurbang balakang, pero hindi mataba. Parang imposibleng totoo. Lumapit sina Chen Na at Li Menglo kay Shen Yuan. "Shen Yuan, nandito ka na." Masayang bati ni Chen Na. Sumunod naman si Li Menglo. "Akala ko may lakad ka ngayong hapon. Bakit mo lang dinadala ang tatlong babaeng ito?" Nagkatinginan ng tatlong babae, hindi makapaniwala sa nakikita nilang eksena. I got so much more.